nandito po tayo ngayon at i-interviewin ko po si Nanay Juby. So, Nanay Juby, ready na po ba kayo? I'm ready. I'm ready daw po. Sige, umpisan na po natin yung question, Nanay Juby. So, ito po yung unang question. Kung maaari kang magturo ng tatlong mahalagang pagpapalaga sa bawat bata sa mundo, ano ang mga ito? At bakit mo ito pinili bilang pinakamahalaga? Ang napili ko sa tanong mo, kailangan maibalik sa mga kabataan ngayon yung number 1 yung respeto. Pangalawa, yung magalang ka sa mga matatanda. Tapos, wag mong kakalimutan na dapat dapat na makajus ka bilang isa kang kabataan. Pangatlo po, Nanay Juby. Ano po yung pangatlo? Pangatlo? Opo. At saka yung pangatlo na tanong mo, sana maibabalik din yung Magalang. yung mapagmahal sa magulang. The most important, respeto sa magulang mo, yung may takot ka sa Diyos, di ba? May takot ka sa Diyos. Tapos pag may sinabi, kailangan na pag inutusan ka ng magulang mo, gawin mo at huwag kang susuway. Dahil hindi maganda sa mga bad influence yan sa mga kabataan pag ngayon, iba na talaga yung generation na mga kabataan. Okay. Ito po yung pangalawang question, Nanay Juby. Naranasan na ba ng inyong pamilya ang isang sitwasyon kung saan kailangan niyong pumili sa pagitan ng tama at mali? Ano ang nangyari at ano ang natutunan natin mula rito? Kung may nangyari man pong sitwasyon na gano'n. Pumili po kayo ng tama at mali. Pagpipili ako talaga ng tama, siyempre, huwag kang gagawa ng hindi tama. Kailangan ang gawin mo, yung palaging tama. Di ba? Tapos pag, halimbawa, kung kayo mag-asawa, kung halimbawa, pag nag-away kayo, magbigayan. Kung magbigayan kayo, pag nagsalita ang isa, makinig ka. Kasi pag hindi maganda yan, pag nagsasalita yung isa, tapos ikaw sasalubungin mo, galit ka rin, anong mangyayari? Hindi maganda yun. Thank you po dun sa napakaganda niyo pong sagot. So, dumako na po tayo dun sa pangatlong question na ni Juby. So, sa tingin niyo po ba pareho pa rin ba ang paraan ng pagpapalaki ng mga bata ngayon kumpara noong kabataan niyo? Or may nagbago na? At ano ang mas maganda ngayon? At ano ang namimiss niyo po noong kabataan niyo? Tinuro sa inyo? Ang namimiss ko talaga noon, kasi ngayon, medyo pasaway ang mga kabataan. Dala na rin po siguro ng very modern po. Bata man o ngayon, wala na silang parang pag tinuturuan mo sila ng maganda. Nagagalit na sila ang nagiging, parang sila ang ina o ama. Kakalabanin nila, pero ang gusto ko sana, maibabalik yung noon. Kasi, number 1 dyan yung noon, takot sila sa mga magulang. Isang salita lang, takot, alam na nila na nagagalit yung magulang na hindi maganda yung, halimbawa, pag may bisita, tapos nandyan ka na nakikisaw-saw, na nakikinig sa usapan, bawal yung noon. Kailangan yung mga anak. So, napaka-stricto po pala noon. Pero ang ganda po ng pagpapalaki noon. Kumpara ngayon po. So, malaki po mas yung maganda noon kasi kahit ang mga talagang stricto talaga noon ang mga matatanda. Opo. Sabagay po, no? Kasi dala na rin po ng very modern po ngayon. Sana maibabalik talaga yun. Yung dati noon. So, hindi naman po lahat ng kabataan ganun, Nanay, no? Hindi rin. Mayroon din na kahit ngayon, pag yung natuto ng mga magulang sa noon, yun ang itinuturo din sa mga anak nila ngayon. Pero yung iba, talagang kung mabarkada sila, yun ang nadadala sila sa mga barkada. Yun ang hindi maganda. Napakaganda po ng sagot niyo. So, number 4 na po tayo, Nanay Juby. So, isipin mong nagsusulat ka ng isang liham para sa isang time capsule na magbabasa ng iyong magiging apo sa hinaharap. Ano ang isang aral sa buhay o payong moral ang
isasama mo para matulungan silang mamuhay ng mabuti. So, kung magsusulat daw po ba kayo ng isang liham, ano po yung mga maipapayo nyo sa magiging apo nyo or sa hinaharap ang mga kabataan para maging aral po sa kanila sa ikabubuti po ng buhay nila? Soon po. Kasi kung ako, alimbawa, manunulat Opo. sa mga apo ko, ganun Yes. ba ang ibig mo Opo, sabihin? liham, parang liham. Liham, oh. Lahat sana, kung ano yung itinuro ng magulang sa apo, yun din ang ituturo niya sa magiging anak niya kinabukasan. So, ano po yung possible na aral po na pwede nyo pong ibahagi sa mga magiging apo nyo, halimbawa po? Yung araw, Opo. siyempre, ang gusto kong ibahagi sa kanila yung huwag silang gagawa ng hindi maganda. Kailangan dapat tama palagi. Opo. Ano pa po, bukod pa po sa mari po bang ibigay nyo rin po yung pagmamahal? Ganun po ba? Ay, siyempre naman, siyempre pagmamahal number 1 yan. Kasi pag hindi mo sila minamahal, Opo. kung hindi mo sila mahal, hindi mo sila tinuturuan. Opo. Pabaya ka. Kaya yun ang gusto ko na iliham na ibigay sa kanila na para matuto nga sila. Opo. Na, Tapos kasama na rin po yung pagrespeto po, no? At oo, respeto number 1 yan. number 1 na po. Oo. Sige po na. Let's move to, question number 5 po. Sino sa inyong pamilya ang pinaka-hinahangaan nyo pagdating sa paggawa ng tama at bakit? Pag ako ang tatanungin nyo, madam, kailangan, wala naman akong masasabi sa mga anak ko, alimbawa. Kasi, hindi ako nagkulang na nagturo ng magandang asal, respeto, at saka wag silang gagawa ng hindi ko gusto na yung alimbawa yung Na hindi nyo po gusto. yan na hindi ko gusto. Opo. Kasi ako'y talagang Magagalit. magagalit sa kanila. So, sa inyong palagay po, sino po yung hinahangaan yung tao na sa pagdating sa paggawa ng tama is very po siya. Hindi po siya sinusunod niya po kayo. Pwede pong magulang niyo, pwede pong anak niyo, sino po yung mga hinahangaan yung Ay, isa lang po, pili po kayo. Sino po yung nagbigay sa inyo ng pagpapahalaga sa buhay? siyempre ang magulang ko. Ang Nanay po, tatay. siyempre nanay. Nanay po Nanay tayo. ko talaga, hindi naman. Bakit po nanay? Kasi ang nanay, nandyan, talagang hindi maaalis ang pagmamahal niya sa mga anak. Pero yung tatay, nandyan din pag nagtatrabaho, uuwi, wala na. Pero ang nanay talaga ang importante Kasi na nakakasama niyo. nakakasama mo palagi at saka Saka din, siya palagi ang kasama kakausap niyo. mo. Saka at saka siya din ang tumutulong na gawin mo yun ay tinutulungan pa rin kaya po. siyempre ang nanay talaga ang importante na inahangahan ko talaga. The best talaga ang nanay. Okay. So, ang ganda po ng mga sagot niya. So, dumating na po tayo sa number 7. So, kung gagawa po kayo ng motto o slogan ng pamilya nyo na sumasalamin sa ating mga paniniwala, ano ang magiging laman nito? So, ano daw po yung pwede nyo magiging motto para sa sumasalamin sa inyong paniniwala? So, magbigay po kayo ng motto para kung may nilaga, kung may tiyaga, may nilaga. Parang ganun po. Ano yung pwede nyo pong motto? Yung ganyan ba? Opo. Kahit kung ano po yung Yung nasa motto, yung isip nyo. ganun. Opo. Kahit ano po gusto nyo nasa sa inyo po. Kung Nakalimutan ko na tuloy. Parang hindi ko na naalala yung mga motto niyan kasi alam mo naman na pwede naman po yung kung may tiyaga, may nilaga. So, ano po yung masasabi nyo doon? Kung may tiyaga, may nilaga. Anong ibig sabihin po ba nun para sa inyo? kung may nilaga, may tiyaga, di ba? Kung may tiyaga, Kailangan mong magkapasipag, Opo. yung maghanap buhay na Opo. makapag-ipon ka ng medyo konting halaga, pera para kinabukasan ng pamilya mo. Pamilya.
So, ito na po, Nanay Juby. Last na to. So, number 8 po tayo. Tapusin ang pangungusap na ito. Tapusin niyo daw po yung pangungusap, parang dudugtungan niyo po ito. So, ito na po yung question, Nanay Juby. Ang isang pamilya ay hindi perfecto, pero dapat ay palaging Hindi perfecto, pero palaging ang gawin mo ay tama. opo at At huwag kang gagawa ng masama. opo. At saka, kasama rin po yung masaya. Masaya. Masayang pamilya. Yeah, okay po. Ito na po. Thank you po, Nanay Juby. Pasensya na sa interview, madam. Medyo, Okay lang po. Ang galing-galing medyo niyo nga po matanda na rin tayo. Opo, kasi Medyo hindi na naiisip yung magagandang salita. Gano'n na. Yung para sa akin, yung, po, kung ano yung nakuha ko sa puso kong sinabi, yun ang sinabi ko. napakaswerte po namin na interview po namin kanina. Thank you po, Nanay Salamat, Juby. What I've been learned from my past interview from Nanay Juby is pinakita niya yung mga Filipino value noon, yung pagpapalaki sa kanila, yung kaibahan ng kinalakihan nila sa kinalakihan ngayon ng mga kabataan. Then also, to compare their values from me, it also same lang din kasi hindi naman lahat ng opinion is magkakaiba, although magkakaiba pero may similarities, parang ganun. Kasi hindi naman lahat ng kabataan is pasaway. Then siguro lumaki din sa mga striktong family, ganun. Then may mga values na almost same din na sinusunod. Also on how my family shape my ethical beliefs is kung paano yung turo nila sa akin, paano yung turo ng aking mga magulang sa kinalakihan kong beliefs ngayon. Na for example, as Filipino, kailangan maging magalang tayo sa pagsagot ng po, opo. Hindi lang yun, sa pagrespeto ng mga matatanda, pagbati sa kanila ng magandang umaga, magandang gabi. So yun yung naging tulong to shape my ethical beliefs ng aking mga magulang. So, yun lang po. Thank you.